sa revival night na ito. Hindi lamang itong gabi na ito tayo naghanda, kung hindi, inihanda natin ito ng maraming linggo. At para ito ay dumating. Amen? At salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay Kanyang sinagot ang ating panalangin. Iningatan niya ang ating tagapagsalita. At alam po ninyo, ang ating tagapagsalita ay napaka-busy manggagawa ng Panginoon. Mula Pilipinas hanggang Amerika sa Pilipinas. Pagdating pa lang niya, galing ng Amerika, pagkabukasan, nagkasal na. Ngayon, nandito na naman para mangaral sa atin. Amen? Alam mo ninyo, yan ang buhay ng mangangaral. At naniniwala ko na about sa atin, tayo ay handang makinig ngayong gabi. Amen? Ang ating tagapagsalita ay hindi lang minsan natin napakinggan. Kung hindi, siya ay napapakinggan natin taon-taon sapagkat siya ang ating tagapagsalita sa ating revival nights. Amen? Ang team natin, hindi revival nights. Tawag lang natin, hindi ho yan ang tema. Ang tema natin ay walang iba, kundi yung tayo ay ma-revive ngayong gabi. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi siya nagsasawa upang magpunta dito at upang ibahagi sa atin ang salita ng Diyos. Ang ating kaibigan at siya ay dakilang manggagawa ng Diyos, tawagin po natin, Bishop Freddy De Vega to preach to us the Word of God. Okay, good evening everyone. Are we all excited tonight? Wow, Pastor Emerson, thank you so much. Nagpapasalamat po ako na binigyan po muli ako ng Panginoon ng privilege to stand before you para sa akin po ay napakahalagang gawain, revival meeting. Pwede na po kayo maupo. Ayan. Okay, ang Diyos po ay napaka-mapagbiyaya. Ano po? Alam nyo, nung kami po ay umuwi, ang sumalubong po sa amin, sorpresa po, si Mario. Okay? Hindi ko po akalain na bagyo ang sasalubong po sa amin nung kami po'y umuwi. Ano po? And I really praise the Lord sapagkat pinapaging posible pa rin po niya na makarating po kami at yun nga lang po, tuloy-tuloy po kami sa mga gawain pero nagpapasalamat po ako. Well, yung pong na-experience namin sa ministeryo po doon sa Amerika ay lalong naging dahilan para ma-appreciate po natin ang ministeryo dito po sa ating bansa. You know, we are so blessed sapagkat sa bansa po natin talagang makikita po ninyo kanina as I observe, habang nakikita ko po sa service, yung pagdating ng mga tao, alam niyo po, napakarami mga churches doon po sa Amerika ang medyo, kung pag-uusapan po natin ang debosyon sa gawain ng Panginoon, medyo pabulusok na po, pabagsak na po. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat yung church na pinuntahan po namin, alam niyo po, 140 years na po sila. Yung isang pinagpritsan ko po ay anniversary nila, 102. Okay? So, ganun po katanda na yung pong church. Kaya ang inimbitahan po nila ay matanda rin. Matandain. Alam nyo, yung mga pagpunta-punta sa Amerika na yan, yung mga Pinoy, nalulungkot ako minsan sapagkat yung ilan po, alam na alam nyo po ang motibo kung bakit po pumupunta doon sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko po, just for you to understand and to have an awareness of the reasons kung bakit kami pumunta po roon. That is actually for representation purpose. Hindi po ako kontra at hindi po ako negative doon sa mga nagde-deputation kapag ka pumupunta sa States. Ang atin lang pong nakikita sometimes, that is the impression already, na kapag kami pumupunta ng Amerika, ang kanila pong thinking ay magde-deputation. Okay? So kami po, hindi yun ang naging purpose namin. Kami po'y pumunta roon. In fact, meron pong Pastors and Preachers Conference and at the same time, yung pong church. Kung kilala nyo po si Bishop Urara, yung pong naging partner po under his leadership, it so happened na ako po yung nag-take over doon sa kanyang leadership, and that is, I believe, the goodness of God para po sa amin
na maka-experience po kami na pumunta sa ibang bansa nang hindi po doon sa mga meron pong magic, na kaparaanan. Ang sarap-sarap po nung karanasan namin doon. Pero ang hirap-hirap, So, at ang isang bagay po na nakikita natin, minsan ang tao pag nakaranas ng ganon, para bang langit yung kanyang napuntahan. Mga kapatid, sa katotohanan po, damdamin lang ang nagpapaging iba. Sabi ko nga, Pastor, para sa introduction natin, minsan ang tao ang dali-daling magbago eh. Yung mga nakarating lang sa Amerika, pag uwi, di ba? Para bang kahigitan na siya, nakakahigit na siya doon sa iba. In fact, yung iba pagka po nang galing sa Amerika, pati pangalan pag uwi, pinapalitan eh. Meron po akong kilala si Rogelio Dagdagan, nung napunta sa States. Aba, nung pag-uwi at nakita ng mga kababayan niya, si Rogelio, nandito na pala. Sabi niya, sorry, not Rogelio anymore. Rogelio Dagdagan ang pangalan, not Rogelio. Ano na pangalan mo ngayon? Roger Moore. Grabe, no? Rogelio Dagdagan, nung napunta sa States, pag-uwi, Roger Moore na. Meron pang isa, si Casimiro Bucayo. Ang pangalan niya, Casimiro Bucayo. Nung magpunta sa States, pag-uwi, nagbago na, pati pangalan. Alam niyo kung ano na pangalan? Kashmir Bouquet. Grabe, Imported na eh. Imported na, pagdating po dito eh. Kaya meron pong gumaya. Yung isa po na napunta ron, ang pangalan po, Roberto Controlado. Pag-uwi po, si Roberto dumating. No, not Roberto Controlado anymore. Ano ka na ngayon? Birth control. Kala niya imported, family planning pala, Gusto niyo pa? Ang dami niyan. Yung mga pagka umuwi, nagbabago na. Si Restituto Protasio. Pag uwi, alam niyo na kung ano pangalan? Restituto Protasio Pag uwi, ano pangalan? Tutti Frutti. Kala niya imported sa Laguna lang yata ginawa yun. Mga babae, natatawa kayo. Meron ding mga babae na nagbago pangalan. Si Perlita Cabibe. Pag uwi, Perlicial na Tapos may katukayo siya, si Perlita Wagwagan. Perlita Wagwagan. Pag uwi, alam niyo kung ano? Pearl Shake. Grabe. Usong-uso yan, ang init ng panahon ngayon So, yun po yung sinasabi natin. Yun na ang revival, Pastor. Dito po natatapos ang service natin ngayong gabi. At ako'y naniniwala na na-bless kayo. Amen? Alright. So, again, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na talagang ang Panginoon po ay napakabuti sa lahat. Amen? Habang kumakanta kayo kanina, sabi ko, wow, naghahangad ng revival ang isang church na kung daramahin po natin, talagang nandoon yung init, nandoon yung pag-ibig, nandoon yung kasiglahan. Kaya nga sabi ko po, ito'y magandang nakagawian na taon-taon may revival meeting, and I believe hindi po pwedeng mali ang Panginoon ang reason kung bakit may ganitong klase ng gawain, sapagkat sa katotohanan, ating pong kinakailangan ang gawain ito. Amen? Do you really believe na ngayong gabing ito ay magpapadala ng revival ang Panginoon? Alright, buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Alam niyo po, ako po'y may mga kino-consider na verses and passages of the scriptures na napakalaki po ang kinalaman sa aking buhay. Nung ako po'y ma-save, ang ikino-consider ko pong salvation or conversion verse. Ito po yung mga verses na ginamit ng Panginoon for my conversion, salvation. Ito po yung Romans chapter 5 and verse number 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And of course, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yun po yung aking salvation, conversion verse. Mga talatang ginamit ng Panginoon para kumasave. Meron po akong ikino-consider din po na calling verse. Yung talata naman, salita ng Diyos naman na ginamit niya para tawagin naman ako sa full-time ministry, para tawagin po ako sa full-time service. Matthew chapter 9. Okay? Mula po verse 35. And Jesus went all about the cities and villages, teaching in their synagogue and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease amongst the people.
But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore that the Lord of harvest, that he shall send forth laborers into his harvest. Yun po yung ginamit ng mga talata para naman sa calling, para tawagin ako ng Panginoon sa full-time service. Meron din po ako kinukonsider na Christian living verses. Actually, chapter po ito Romans chapter 12. Yung ang lagi po nating nabibigyang pansin doon, yung pong verses 1 and 2. Di po ba? Sa Christian living, ito po ang magandang talata. Ang sabi po ay, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag tiningnan nyo po, ang Christian living, ito yung living na kasalungat sa living ng sanglibutan. Okay? So, importante po yun. And be not conformed to this world. At doon po, pag inisa-isa nyo po yung chapter 12, ang sabi po doon, rejoice with them that do rejoice. Bless them that persecute you, bless them and curse not. Okay? If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Recompense to no man evil for evil. Okay? For God hath said, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. If thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him water to drink, mga kapatid. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan po yung Christian living verses na akin pong naging panuntunan para po sa maayos na pamumuhay at pakikisama ko sa mga kapwa ko mananampalataya at pagiging iba sa mundong ito. So meron akong conversion verses. Meron po akong calling verses. Meron po akong Christian living verses. At ang teksto natin, ang talata natin, ito po yung aking commitment verses. Okay? At ito po ang mensahe natin ngayong gabi. Acts chapter 20, beginning verse number 19. And I would like to request again all of you to please rise as I read our text, as I read our passage for God's message tonight. Acts chapter 20. I just would like to know, handang-handa na po ba kayo? Yes. All right. Acts chapter 20, beginning verse number 19. Ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Ang pinaka-konteksto po, ito po yung kanyang pamamaalam doon po sa mga matatanda sa iglesia ng Efeso. Farewell to the Ephesian elders. Nagbigay po siya ng tagubilin at ng pahayag ng kanyang puso, at ito po ay nakatala sa verse number 19. Ano po ang sabi riyan? Serving the Lord with all humility of mind and with many fears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. Verse number 24, this is our key verse, our key text. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Purihin at pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Let us come to Him in prayer. Yumuko tayo, pumikit po tayo, manalangin po tayo, at hilingin natin sa Diyos na gamitin po ang ating pong mga talatang binasa upang tayo po ay kanyang padalan ng revival ngayong gabi ito. Let us all pray. Our gracious, loving Father, we would like to praise you and thank you for your word. Thank you for this wonderful opportunity, Heavenly Father. I praise you. And please, Lord, help me, empower me, accomplish your will in our midst tonight. Help me, O Lord, and talk to your people through this message, Heavenly Father. This I ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. So mga kapatid, ang ating pong tatalakayin, I believe, ay isang mensahe na dapat pag-ukulan at bigyang pansin ng mga Kristiyano, especially sa mga panahong ito. Our topic for tonight is about devotion. Kumbaga sa idea po ng revival, revival of our devotion. The title of the Lord's message,
the high level of devotion. And no one can deny that this man, the Apostle Paul, siya po ang isa sa masasabi po nating napakagandang ehemplo ng tinatawag nating devoted Christian. When I say devotion, I mean, kasi kinuha natin yung definition ng salitang devotion. Ibig sabihin po ng devotion, it is love, loyalty, and enthusiasm for a person, activity, or a cause. Okay? So it is a strong love and loyalty. Okay? Ito po yung kakayahan, the quality of being devoted. When we say devotion, it means love and loyalty or enthusiasm for a person, activity, or a cause. Okay? Yung feeling of strong love, yung loyalty, the quality of being devoted. Sa Bible, marami po tayong makikitang ehemplo ng mga deboto. I remember one message. Nandito kanina si Pastor Dan. Tinitingnan ko kung nare-recall ko po na nung nasa sa kanila po, nung anniversary, ang isa sa naging preaching ko po roon ay ang mensaheng pinamagatan kong, Give Satan a Headache. Make the devil flee. And I can say na yung mga taong ginamit nating ehemplo doon, sila rin po ang magandang example ng tinatawag nating devoted. Nung mga taong matindi ang debosyon. Sino ba yung mga ginamit nating example ng mga nagpasakit ng ulo ni Satanas? Isa na po dyan si Job, mga kapatid. Si Job na ang kanyang panuntunan sa buhay, the Lord gave, the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord. Maraming mga Kristiyano, pag maraming blessing, amen, praise the Lord, attend tayo, bigay tayo, suporta tayo. Pero kapag ka po naghirap na, kapag ka po sinubok na, kapag ka po nagipit na, kapag ka po nahihirapan na, ayoko na, give up na ako. Bakit ganyan si Lord? Parang tinatamad na akong maglingkod. Parang ayoko nang dumalo. Wala na akong gana sa gawain. Mga kapatid, ibahin niyo si Job. Para kay Job, masagana o hindi, may pagpapala o wala, binigyan o binawian, blessed be the name of the Lord. Yun ang kailangan nating debosyon. Amen? Only Him. But even Daniel, in Daniel chapter 1 and verse number 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Ang sabi po, sa pangkalahatan, natakam na po sila, nagustuhan na po nila, just try to imagine, alipin po sila, pero yung privileges, grabe, makakakain sila ng pagkain na kinakain ng hari. Pero ito po'y salungat sa kalooban ng Diyos. At dahil si Daniel po ay deboto sa Diyos, kahit gaano pa kasarap ang kakainin, hindi niya kakainin. Kahit gaano kagandang i-offer, hindi niya tatanggapin. Basta ito salungat sa kanyang Diyos, sapagkat ang kanyang debosyon, hindi sa kung kahit saan, hindi sa kung kahit kanino. Ang devotion ni Daniel ay walang iba kundi sa Diyos lamang. Amen? And just try to feel the emphasis of that verse. Try to feel the heart of that verse. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Even the three young Hebrews, and I believe the life of Daniel was a great influence in the life of these three men. These three young men, na ang kanilang paniniwala dahil sa Diyos sila naglilingkod, walang ibang dapat luhuran. Yan ang mga debotong Kristiyano, hindi luluhod kahit kanino, sa Diyos lang. Amen? Kahit natakutin, kahit na may persecution, kahit na may panganib, kahit na may magandang offer, hindi luluhod yan. Pagka deboto yan, sa Diyos lang luluhod yan. Anong sabi po niya? Anong sabi nung tatlo doon sa hari? Nung paparusahan sila, nung binigyan sila ng babala, nung binigyan sila ng another chance? We are not careful to answer in this matter, O King. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from that burning furnace and from your hand, O King. But if not, di ba? Be it known unto thee. Sabi niya, kahit na hindi kami iligtas, gusto ko malaman mo to, hari, na hindi pa rin kami luluhod sa iba. Sa Diyos lang kami luluhod. Ano tawag doon? Devotion.
Sabi nung ilan, naniniwala pala silang ililigtas sila ng Diyos eh. Bakit meron pang but if not? Hindi ba statement of doubt yun? No, sir. No, ma'am. Tingnan nyo po yung statement na but if not, it is not a statement of doubt. For me, kung unawain nyo po, this is actually a statement of a devotion. Statement of devotion. Ibig sabihin, iligtas kami, hindi kami iligtas, hindi pa rin kami lilihis sa Diyos. Hindi pa rin kami lalayo sa Diyos. Hindi pa rin kami pupunta sa ibang Diyos. Hindi pa rin kami pahatag kahit kanino. Sa Diyos lang kami luluhod. Amen? Iligtas o hindi iligtas, sa Diyos lang. Ano ang tawag doon? Devoted. Aho. At ngayong gabi, sa bagong tipan, kasi po si Job sa lumang tipan, si Daniel sa lumang tipan, yung triyang Hebrews sa lumang tipan. Ngayon po mga kapatid, ang ating mensahe, si Pablo sa bagong tipan. Diba? A very good example of a devoted believer. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, sa ating pong teksto, napakaliwanag. Ang sabi ng verse number 24, ang linaw-linaw, sa verse number 23, bonds and afflictions abide me, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Now this time, I would like to dwell on the life of this man dito sa mensahe po natin na pinamagatan nating not just devotion, but high level of devotion. Okay? So ito si Pablo, ang dami pong talata na, pwede nating sabihin sa mga mananampalataya, most quoted verses mula sa Biblia Narinig nyo na po ba yung for to me to live is Christ and to die is gain? Alam nyo po kung sino nagsalita nun? Si Pablo. Saan niya sulat yon? Sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 1 and verse number 20 and 21. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so that Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Sino nagsabi nun? Si Pablo. Narinig nyo na ba yung talata na ang sabi po, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sino ho ang nagsabi niyan? Si Pablo. Mga kapatid, naaalala nyo po ba yung pong salita na sinasabi niyang, for I learned to be content in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. In everything and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Alam nyo kung sino nagsalita niyan? Si Pablo. Just try to imagine, itong mga verses na ito, alam nyo pag tayo ngayon ang pinag-usapan, ang daling i-recite, ang daling i-memorize. Pero ang tanong, yun ba ang ating puso? Yun ba ang ating buhay? Well, ang simpleng gusto kong sabihin sa inyo, hindi ngayon alam nyo na yung talata, hindi ngayon memorize ko na yung talata, ang ibig sabihin nun, devoted na ako. Ang kinakailangan, maging totoo sa atin ang talata. Now, dito po sa passage na ito, meron tayong tatlong bagay na titingnan na obviously, sasabihin natin that this man was really a devoted man of God. Okay? At ang kanyang devotion is not just an ordinary or simple devotion, but high level of devotion. Let us now begin. Ang sabi po ng verse number 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. The first thing that I would like you to see, number one, the high level of his devotion, it was obvious. It is obvious in his service. Tingnan nyo po yung devotion ni Apostol Pablo sa usapan ng paglilingkod. Mga kapatid, hindi ngayon lagi ka umaattend, devoted ka na. Ha? Ang devoted po, walang debotong Kristiyano na hindi naglilingkod. Lahat ng totoong devoted, servant. Lahat ng totoong devoted believer, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Are we serving the Lord?
ikaw ba'y naglilingkod sa Panginoon? Huwag mong palabasing ikaw ay deboto kung ikaw ay hindi maasahan sa mga services. Kung wala kang paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Ang totoong debotong Kristiyano, siya po ay masipagan at masigasig na naglilingkod sa Diyos. Amen? And try to consider verse number 19. Tutukan nyo po yan. Anong sabi niya? Serving the Lord. Yun ang unang gusto kong pansinin nating lahat. Kapatid, pagka devotion ang pinag-usapan natin, make sure that your devotion ay sa Panginoon. Amen? At pag ikaw naglingkod, huwag mong iisipin na sa tao ka naglilingkod. Huwag mong isipin na para sa mata ng tao. Mga kapatid, pag ikaw ay totoong naglingkod at ang debosyon mo sa Diyos at kung ikaw ay deboto at hayag ito sa iyong paglilingkod, dapat makita na ikaw ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Amen? Paano mo malalaman na hindi ka sa tao naglilingkod? Yung bang kahit hindi ka palakpakan, yung bang kahit hindi ka purihin, yung bang kahit hindi ka maging bida, basta ang mahalaga, alam mo sa puso mo, sa Diyos ka naglilingkod. Sometimes, yan ang problema natin. Maglilingkod nga tayo, pero gusto natin recorded. Gusto natin announce. Gusto natin talagang hayag. Gusto natin pupurihin tayo. Gusto natin papalakpakan tayo. Mga kapatid, hindi po ako kontra na palakpakan natin ang mga naglilingkod. Pero kontra po ako doon sa mga pag naglilingkod at hindi na palakpakan, hindi na maglilingkod. If we are really a devoted Christian, make sure that our service is a heavenly service. Amen? Serving the Lord. Ibig sabihin makalangit yung kanyang paglilingkod. Sa Diyos siya naglilingkod, mga kapatid. Hindi sa mata ni pastor, hindi sa mata ni brother, hindi sa mata ni sister, at lalong hindi sa mata ni crush. Young people, tiyakin yung hindi kayo kaya naglilingkod para maging cute ang dating nyo sa mga... Tiyakin natin hindi pa impress yan. Pag kayo naglingkod sa Diyos, hindi nyo na kailangang magpa-cute. Magiging cute kayo. Amen? Mga kapatid, ang gusto ko pong i-point out sa inyo ngayong gabi, nung sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, sa elders ng Ephesus, mga kapatid, ang sabi niya, ganito ang ginawa ko, serving the Lord. Kasi kadalasan, pag hindi ka sa Diyos naglingkod, ikaw yung madaling ma-offend. Ikaw yung madaling masaktan. Ikaw yung madaling maapektuhan. Pero kapag ka sa Diyos ka naglilingkod at alam mo para sa Diyos ang ginagawa mo, wala kang pakialam kahit ano ang attitude ng mga tao sa paligid mo. Basta sa ganang iyo, sa Diyos ka maglilingkod. Amen? Yun ang mga deboto. Serving the Lord, it is a heavenly service. Diba? The high level of Paul's devotion is very obvious in his service. Serving the Lord, heavenly, holy service. Diyos ang pinaglilingkuran. Mga kapatid, mga Kristiyano, isang bagay na naglilingkod ka, pero maganda, tiyakin mo na sa Diyos ka naglilingkod. Pagka po ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, tandaan nyo po, hindi ako magugulat kapag ka ikaw ay hindi sa Diyos naglilingkod. Pag hindi ka sa Diyos naglilingkod, mga kapatid, isang araw, dahil hindi sa Diyos, ang sasabihin ko sa iyo, adios. In English, goodbye. Diba? Paalam. Hindi tatagal. Pero kapag ka alam mong sa Diyos yung ginagawa mo, ikaw yung mananatili, ano man ang mangyari. Ano man ang maging problema ng church, hindi ka mawawala. Amen? Bakit? Hindi ka naman sa tao naglilingkod eh. Pag nawala yung taong tinitingnan mo, hindi ka pa rin mawawala. Bakit? Kasi hindi naman talaga siya eh. Diyos ang pinupuntahan mo sa church na ito. Mga kapatid, serving the Lord. Anong sabi? With all humility of mind. Hindi lang po heavenly, kundi humble. Ibig sabihin po, ang deboto talaga, hindi nyo makakakitaan ng yabang yan. Kahit ikaw pa ang may pinakamalaking ikapo, kahit ikaw pa ang mayroong pinakamalaking first fruit giving, kahit ikaw pa ang pinakamarami ang posisyon sa church, kahit ikaw pa ang pinakamagaling tumugtog, kahit ikaw pa ang pinakamaganda ang boses, kahit ikaw pa ang pinakagamit, kahit ikaw pa ang pinakamatalino, kahit na ikaw ang pinakatalentado, makinig ka sa akin, kahit ano ka pa, mga kapatid, tatandaan nyo, hindi magiging mayabang ang isang tao na sa Diyos naglilingkod. Alam nyo kung bakit? Ang isang deboto, alam niya, na yung pinaglilingkuran niya ang tanging dahilan kung bakit siya may nagagawa.
Ang sabi ni Paul, serving the Lord with all humility of mind. And this actually is very true in the life of Paul. Napakatotoo ni Pablo rito eh. Alam niyo, sabi niya, lahat ng nagawa niya, may kokontra ba sa inyo na si Pablo useful? May kokontra ba sa inyo na si Pablo fruitful? May kokontra ba sa inyo na si Pablo very instrumental? Just try to imagine gaano karami ang naakay niya para sa Panginoon. Just try to imagine gaano karami ang nalagaan niya at naturuan niya para maging pastor at manggagawa ng Panginoon. Gaano karami ang misyon na kanya pong nabuksan. Gaano po karaming church ang kanaitayo. Gaano karami pong naging pastor under his ministry. Mga kapatid, sa lahat ng ito, bilang tao, hindi mo maiiwasan na hangaan mo siya. But listen, palibasa si Pablo, deboto sa Diyos, hindi niya kinukuha ang kalwalhatian. Pag deboto ka sa Diyos, hindi ka magyayabang. Pag deboto ka sa Diyos, hindi mo kukunin ang kapurihan. Ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? In 1 Corinthians chapter 15 and verse number 10, the Apostle Paul said, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labor more abundantly than they all." Listen, yet not I, but the grace of God which was with me. Amen? Kapatid, kung ikaw ay nakakakanta, tandaan mo, biyaya ng Diyos yan. Kapag ka ikaw yung nakapagbibigay ng malaki, lagi mo isaksak sa isip mo, biyaya ng Diyos yan. Blessing ng Panginoon yan. Pag ikaw ay naglilingkod, lagi mo itatak sa isip mo, biyaya ng Diyos yan. The Apostle Paul knows, mga kapatid, alam na alam po niya that everything in the life of the believers are all grace. Salvation is by grace. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yung ating lakas laban sa mga pagsubok, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Yan po ang makikita natin. Sa panahon ng may karamdaman ka, yung lakas mo, biyaya pa rin ng Panginoon. God said, "My grace is sufficient for thee. For my grace is made perfect in weakness," mga kapatid. Ang ating pong dapat maunawaan, in everything, in all things, biyaya at biyaya at biyaya at biyaya ng Diyos. Amen? Serving the Lord with all humility of mind. Ano karutong? And with many tears. Mag-anniversary po ang church ninyo. Sino pong Baptist ang hindi hahanga sa klase ng gawaing meron kayo? Sino pong mga katulad kong pastor ang hindi hahanga sa pastor na meron kayo? Sino po ang hindi hahanga sa klase ng ministeryo meron ang Bible Baptist Temple? Diretsahan na po tayo. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, kahanga-hanga ang church ninyo. Pero alam nyo, ang nasa likuran ng kahanga-hangang church na ito, yung kahanga-hangang Diyos na siyang dahilan kung bakit ang church na ito ay may narating. Amen? But please always put in your mind na hindi po right away, ganito na tong gawaing ito. Ang gawaing ito ay pinamuhunanan ng luha. Ang gawaing ito ay pinagpaguran. Ang gawaing ito ay hinarap ang maraming laban. Ang gawaing ito ay naging madugo sa labanan sapagkat may dyablo na kaaway ang gawain. So please always consider na napakaraming luha ang nasa likuran ng gawain ito. And Paul, being a devoted man of God, obvious in his service, heavenly, humble, and heartily service. Meaning, wholehearted. Huwag kayong maglilingkod na hindi kasama ang puso ninyo. Amen? Hindi po matagal yan. Mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay totoong naglilingkod, isama nyo po ang puso nyo sapagkat ang pinakamatinding kautusan at atas ng Diyos sa buhay natin bilang tao ay ang pakaibigin siya. So make sure that in all things and in everything na ginagawa po natin, make sure na ginagawa natin to out of love. Amen? Alam nyo, pwede kang umattend na napilitan ka lang eh. Pwede kang magbigay na nahihiya ka lang eh. Pwede kang gumawa dahil nakita ka ng tao eh. Pero ibang-iba yung paggawa at paglilingkod na nasa puso. May nakakakita o wala, puso mo yan eh.
hindi makukumpleto ang buhay mo pag hindi ka naglilingkod. Masaktan ka man, masugatan ka man, at maging kasing edad ka man ni nanay, na ngayon po'y mukhang 40 anyos na, pero tingnan nyo po, mukhang enjoy pa rin na naglilingkod sa Diyos. Amen? Seryoso kasi sa paglilingkod eh. Diba? Kaya kung ikaw nagbibiro ka lang, hindi ka tatagal. Opo. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Diba? If you will going to consider the hardship, the difficulties, and even the dangers na na-encounter ni Paul along his, diba? In his service, tingnan nyo po. Just try to, what persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. Amen? And I remember that in his life, the Apostle Paul experienced na may mga taong hindi niya inaasahan pero pinasakitan po siya. It is very true in the ministry. Mga aktibo noon, magugulat ka, sila pa kakalaban sa gawain ng Panginoon. Ang sabi po ni Apostle Pablo in 2 Timothy chapter 4 and verse number 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Iniwanan siya sa ere, sa gawain, at mas inibigang sanglibutan. In verse number 14 of the same chapter, 2 Timothy chapter 4 and verse number 14, ang sabi po niya, Alexander the coppersmith did me much evil, and the Lord reward him according to his deeds. At my first answer, no one stood with me, but all men forsook me. I pray God that it might not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work. Just try to imagine, using our imagination, when the Apostle Paul served God, just try to imagine every experiences. His experiences, mga kapatid. You know, in his first missionary journey, nung unang lakbay po ni Apostol Pablo, alam nyo po ang isa sa naranasan niya kaagad? Diba? Naka-encounter siya ng mangkukulam. Si Bar Jesus, mga kapatid, si Elymas. Okay? Na-encounter niya yan. Kaya nga si John Mark, uwi eh. Takbo si John Mark eh. Talikod sa gawain eh. Pero si Pablo, tuloy lang po, mga kapatid. Pero alam nyo po, nung pagdating po niya sa Listra, wow! Yung mga persecutor po, hindi siya tinigilan. At alam nyo, ginawa kay Pablo, pinagbabato. Pinagbabato po ng pinagbabato si Pablo. At alam nyo kung bakit iniwanan? Kala patay na. Kaya na lang siya tinigilan, kala patay na. Mga kapatid, bakit hindi nyo ngayon isipin ang mga posibleng nararanasan natin sa buhay natin sa ministeryo? Kasi gusto ko kayong paalalahanan. Pagka ikaw ay deboto sa Diyos, gusto ko malaman mo na may panahon ng pagluha habang ikay naglilingkod. May mga taong susugat sa puso mo. May mga taong sasaktan ka. May mga pag-iisipan ka ng masama. May mga hindi po paborableng karanasan na dadaan sa buhay mo. But hey, kung ikaw ay deboto na katulad ni Apostol Pablo, you will still serve God in spite of the many tears na mararanasan mo sa ministry. Amen? The high level of devotion of the Apostle Paul is very obvious. Number one, in his service. Heavenly, humble, and heartily service. Point number two, the high level of devotion of the Apostle Paul is also obvious. Very obvious in his soul winning. Makikita nyo po yung devotion niya sa kanyang soul winning. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 20, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sino man sila, Hudyo man sila, Griego man sila, sino mang tao sila, si Apostol Pablo, mga kapatid, ay very devoted and committed to share and preach the gospel to everyone. Amen? Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Ano raw? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And no wonder why, in verse number 26, lundagan nyo po sa verse number 26, ano po sabi niya dyan? Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. Ang ating pong makikita, dahil si Apostol Pablo, wala pong tinatantan ng panahon at walang iniilagang tao, kahit sino po ipapangaral niyang ebanghelyo, kasi nga po, itong si Pablo, ganito ang kanyang pananaw sa sarili. Sa Romans chapter 1, meron po akong mensaheng na ibahagi, na pinansin ko po doon yung mula verse 14 hanggang 16. Romans 1, 14 hanggang 16. Pansinin niyo po yan. Diyan nyo po makikita yung tatlong ako ni Pablo.
the I am of the Apostle Paul. Ano ang sabi niya sa verse number 14? I am debtor. Ano ang sabi niya sa verse number 15? As much as in me is, I am ready to preach the gospel. Ano ang sabi niya sa verse number 16? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Mga kapatid, pansinin po natin yung tatlong I am na ito. Ang unang idea po nung I am, when the Apostle Paul said that I am debtor, ako ay may utang, ang ibig niyang sabihin siya'y debtor, I am responsible and accountable. Paul is actually telling himself, hey, dahil mananampalataya ako, may pananagutan ako, may tinanggap akong walang bayad na dapat kong ibigay na walang bayad. Okay? Meron pong nagdala sa akin ng tinapay ng buhay bilang pulubi, dapat daling ko sa kapwa ko pulubi ang tinapay ng buhay. Meron po akong nung sabi niyang I am debtor, ang ibig sabihin ni Pablo, ako'y mananagot. And that is very true because even in the Old Testament, yung trabaho po ng watchman doon. Okay? Bilang mga Kristiyano kasi, dapat watchman tayo. We need to watch the people, we need to warn the people, we need to witness to the people, and we need to win the people. Amen? Kailangan po, ma-win po natin sila. Ang sabi niya, I am debtor. Ako ay accountable. Pagka ang isang masamang tao namatay at hindi mo binigyan ng babala tungkol sa kanyang masamang lakad, ang masamang taong ito ay mamamatay at ang kanyang dugo ay sisiyasatin sa iyong kamay. Kaya nung sabi ni Paul, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, it simply means that the Apostle Paul, in all honesty, alam niya na kahit sino, sinabihan niya ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil sabi niya sa Romans 1:15, so as much as in me is, I am ready to preach the gospel. Please take note, yung word na ready, ang ibig niyang sabihin, I am bound and committed. The Apostle Paul said that he is actually bound and committed. Dahil siya may accountability, he is now considered himself as bound and committed to preach the gospel. Ako ay mayroong pananagutan, so I need to be committed in proclaiming the good news. I need to preach the gospel every day. I need to preach the gospel to everyone, and I should preach the gospel everywhere and anywhere. Amen? So kailangan po ipangaral. Pagdating ng verse number 16, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ito naman yung kanyang kumpiyansa, reliance. Dahil ang dala niya, ebanghelyo. Maganda yung patotoo mo, pero yung patotoo mo, hindi yan ang nagliligtas. Ang nagliligtas, ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So we need to preach the gospel because the gospel is like dynamite. It will surely explode. Kahit pilosopo pa yan. Pagka ebanghelyo ng Panginoon ang ginamit mo, makapangyarihan ang ebanghelyo ng Panginoon. Kahit relihiyoso yan, kahit na righteous pa yan, kahit na po masasabi nating yung taong pong yan ay mayaman, kahit sino po, walang sinisino ang ebanghelyo. Pag ginamit ng Diyos ang ebanghelyo, maliligtas ang mga dapat maligtas. Amen? Mga kapatid, kaya nung sabi ni Apostle Paul, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men, I realized that the Apostle Paul was really devoted in his, soul winning. Kamusta na po mga Kristiyano ngayon? Pastor, hindi po ba mag-anniversary kayo? Hindi ba after ng revival na ito ang mangyayari po may mga evangelistic meeting kayo? At alam niyo po ba ang evangelistic meeting? Ito po'y binibigay ng pagkakataon para sa mga Kristiyano na magyaya. Amen? Magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Mga kapatid, walang karapatang magsaya ang isang church kung wala na pong kaluluwa na nadadala sa paanan ng Panginoon. Di ba? Kahit anong pilit natin, nagandahan ng kantahan, pagandahan ng boses, hindi magiging totoong masaya at buhay ang church kung wala ng kaluluwang naliligtas. Mga kapatid, ang atas at utos ng Panginoon sa atin, tayo po ay maging kasangkapan upang dalhin. The Great Commission is for us to preach the gospel to every creature. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang masarap na tanawin pa rin sa church, pag may service, may bisita. Ang masayang tanawin pa rin sa church, meron pa rin mga nababautismohan. At iyan po ang malungkot na tanawin sa napakaraming gawain ngayon. Now, how can we say that we are devoted kung nakaisang linggo na, wala ka pang nawitnessan kahit isa? Hindi nawitnessan pa lang. Yung ba lumipas ang isang linggo, ni wala kang nakausap tungkol sa kaligtasan? Wala kang nasharean? Wala kang nabigyan ng tracts?
At lalo nakakalungkot kung ang tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon wala kang maiturong kahit isang tao na kaya nasa church dahil nadala mo sa paanan ng Panginoon. John 15, verse number 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen? Mga kapatid, hindi ba ang sarap isipin, pinili tayo ng Diyos? Amen? Pero dapat maintindihan nyo, ba't niya tayo pinili? Upang humayo at magbunga. Ang tanong ko po, sino na ang bunga mo sa Panginoon? Kung ikaw hanggang ngayon, wala pang nadadalang kaluluwa sa Panginoon, medyo mahiya ka ng kaunti na sabihin mong deboto ka. Okay? Mukhang di ako boto. Mukhang hindi ako sasang-ayon na mag-aangkin ng isang Kristiyano na deboto siya. Diba? Pastor bakit po si Jeremiah, nung kanyang panahon, wala naman po siya. Gaano na po karami ang nahamon sa buhay ni Jeremiah sa ating panahon? Hindi naman doon natapos ang lahat Hindi naman si Jeremiah yung tamad ng Kristiyano Hindi naman si Jeremiah yung hindi sumasama sa visitation Hindi naman po si Jeremiah yung kung ikaw ay laging humahayo, kung ikaw ay gumagawa at gumaganap ng Great Commission, kahit wala kang na-win, mga kapatid, at least ginawa mo yung dapat mong gawin. Hindi naman talaga tayo nagliligtas. Amen? Kaya mga kapatid, kung talagang deboto kayo, patunayan nyo po, hakutin nyo yung mga tao dyan. Diba? Dalhin nyo sila sa Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ni Paul, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Pag inaral ko po yung statement ni Apostle Paul, una, mapapansin nyo, confident statement. The Apostle Paul is very confident in his statement. Sabi niya, kaya nga gusto ko tandaan nyo to, ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Confident statement. Hindi lang po confident statement yun. For me, that was a very challenging statement. Grabe, nakaka-challenge yung ganun. Halimbawa lang, i-challenge kita. Sa bahay nyo, kaya mo bang sabihin sa pamilya mo, na sa usapang pamilya mo lang, gusto kong malaman nyo ito, na ako'y malinis sa dugo ng aking mga kapamilya. Kung hanggang ngayon, hindi mo wini-witnessan ng tatay mong unsaved, o nanay mong unsaved, o anak mong unsaved, o kapatid mong unsaved, hindi ka malinis sa dugo nila. Yung kapitbahay mo, kung hanggang ngayon, hindi mo pa nawi-witnessan, hindi ka malinis sa dugo ng kapitbahay mo. Yung mga kaklase nyo, mga kabataan, kung hindi nyo sila nawi-witnessan, hindi nyo po sila nabibigyan ng babala tungkol sa kaligtasan, mga kapatid, sa pagpunta ng tao sa impyerno, hindi kayo malinis sa dugo ng kaklase ninyo. It was a challenging statement. And I can also say na ito po ay convincing statement. Sino sa inyo ang hindi, Sino sa inyo hindi makukonbinse nung sabi ni Pablo, I am pure from the blood of all men? Si Pablo po yung tipo ng walang sinisino kahit na king ka pa. Remember King Agrippa? Diba? Boldly, he shared his testimony to King Agrippa. And in fact, ang sabi ng Bible, si Agrippa mismo ang nagsabi, almost persuades me to be a Christian. Halos makonbinsi mo ko, sabi nung pong hari. Yung deputy of Pappos, si Sergius Paulus, di po ba? So wala pong sinisino si Pablo, mga kapatid. Kaya para sa akin, convincing statement. The high level of his devotion was obvious. Number 1, in his service. Number 2, in his soul winning. And last but not the least, the high level of his devotion is also obvious in his stability. Ang isang tao po, pagka deboto, hindi po ito yung mabuay. Pagka po deboto, firm po yan, stable po yan. At ito po yung paborito kong talata, yung verse number 24. Kasi, tingnan nyo po sandali ang sabi po mga kapatid, nung ating teksto, balikan nyo po, sa kanyang paglilingkod, paano siya naglingkod? Serving the Lord. With all humility of mind, and with many fears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews. Ibig sabihin, totoong nangyari ito. Kaya sabi niya, and how I kept back nothing that was profitable unto you,
but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse number 22, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Grabe po, no? Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, basta sumunod. Not knowing the things that shall befall me there, except that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, eto pong matindi dyan. Sabi ng verse number 23 sa later part, saying, that bonds and afflictions abide me. Na ang mga tali at tanikala, ang kahirapan at sakit, hindi po ba? Ang sabi niya ay nananahan sa akin. Pero verse number 24, sabay-sabay nga po, verse number 24, ready, begin. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. We can see here the stability of the Apostle Paul when he said, but none of these things move me. Yan ang mga totoong deboto, hindi basta makikilos. Anuman ang maranasan, anuman ang kahirapan, anuman ang kagipitan, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagsubok, anuman ang pressure, hindi po basta makikilos. Amen? Kaya kung ikaw yung matitiso rin, hindi ka deboto. Ang pinakamalungkot sa lahat dyan, yung mga Kristiyano, sa salita pa na natisod. Di ba? Sipin mo, Kristiyano ka, preaching, kinatisuran mo. Bukod sa pagkakatisod mo, bebintang ka pa, pinatamaan ako. Sabi ko nga miyembro, mag-isip kayo ha, pagka sa service, totoong pinatamaan ka, aba, dapat magpasalamat ka, napaka-special mo naman. Ang dami-dami nyo rito, ikaw ang pinatamaan, hindi pa pinagpala ka sa lalaking lahat o sa babaeng lahat? Di ba? Dapat nga hindi ka mag-isip na pinatamaan ka. Dapat talagang abangan mo na pag umaten ka, tatamaan ka. Amen? Wala akong kwenta yan na umaten ka, hindi ka tatamaan. Tulad ngayon, ang alam ng marami, okay na okay ka, ayos na ayos ka. Pero alam ba nung marami na yan kung ano yung totoong nasa kalooban mo? Pero ang Diyos alam at kilala kung sino ka. Amen? At siya na nakakakilala kung sino ka, nagpapasya kung ano ang ipapangaral, at itong ipinangaral na ito, kung walang tama sa iyo, hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka ngayong gabi. I am very sure that the reason why we are here tonight, sayang wala yung iba, wag mong intindihin yon. Kasi pastor, paano ba naman ako hindi manghihinayang? Yung preaching mo, ang ganda-ganda sana kung nandito siya. Habang pinakikinggan kita, pastor, naiisip ko siya Bagay na bagay sa kanya yung preaching na to Una, parang pinalalabas mong ang Diyos hindi yata mahusay. Para sa kanya pala yung preaching. Di ba? Ipapangaral yung pangangaral para sa wala. Hindi ko makita yung wisdom dun Ang alam ko, pag ito pinayagan ng Diyos na ipangaral, kasi alam ng Diyos na lahat ng nandirito, itong mensaheng ito ang kailangan. Nakuha niyo po yung punto natin? Wala na tayong sisinuhin. Lahat na tayo. Kaya niloob ng Diyos na tayong lahat ang nandirito. Isama niyo na ako. Huwag niyo ako itsapwera. Kasama ako dyan. Na kaya tayong lahat ang nandirito kasi alam ng Diyos na ang mensaheng ito para sa ating lahat na nandirito. Amen? Yung mga wala rito, huwag niyo silang problemahin. Ang intindihin mo, ikaw, yung mensahe na sinasabi ng Diyos, hindi ka ba tinatamaan? Talaga bang humble ka? Yes, Pastor. And I am very proud that I am very humble. Diba? Because there are so many people that they are very proud. But me, I am so proud that I am very humble. Grabe, no? In fact, sumulat ako ng aklat, 7 secrets on how to be humble like me. Grabe yung aklat na isinulat. Serving the Lord, talaga bang ikaw sa Diyos naglilingkod? With many tears, talaga bang sa puso yung paglilingkod mo? Sa soul winning, hindi ka ba tinamaan? Aba, tinamaan ka ng magaling.
Ako nga, sabi nila sa akin, ang sipag ko daw eh. Pero alam ko sa sarili ko, nakulang at kulang pa din. Mga kapatid, kaya tayo ang nandirito. Alam ng Diyos na kailangan natin itong mensaheng ito. Amen? Okay, eto po yung point. Yung ating point number 3, yung kanyang mataas na antas ng debosyon ay pinakita sa kanyang katatagan. But none of these things move me. Grabe yun ah. Ang context, bonds and afflictions abide me. But none of these things move me. Ito po ang makikita natin sa isang taong matibay at matatag. Okay? Ito ang makikita natin sa isang taong may mataas na antas ng debosyon. Number 1, he is stable. Stability eh. But none of these things move me. Yung none of these things move me, nagpakita na siya ay stable. Pangalawa po, he is selfless. Di ba? Tingnan nyo kasunod. Hindi ba, sabi nung verse number 24, but none of these things move me. Yun yung stability, stable. Okay, yung kasunod, neither count I my life dear unto myself. Ni hindi ko inari sa aking sarili na waring ito'y mahalaga. Alam nyo po kung bakit maraming hindi makapaglingkod ng mainam. Alam nyo po kung bakit marami pong natitisod. Alam nyo po kung bakit maraming umaayaw at tumatalikod. Sobrang pagmamahal sa sarili. Kaya sa test of discipleship, anong sabi ni Jesus Christ mismo? If any man will come after me, ano raw ang dapat gawin? Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kaya ang sabi po niya, ganito, maoobserbahan niyo po na sino man na humanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero sino man mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa aking pangalan ay makakasumpong nito. Amen? Yun ang ibig sabihin. The Apostle Paul is very true. And I can say that it was proven in his life, mga kapatid, when he said, neither count I my life dear unto myself. Ito na ngayon ang esensya. Noon sinasabi ko sa inyo kanina, noong mga talata po ni Apostle Pablo, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Pero marami po sa atin ang buhay na buhay pa rin, sarili. Pag pinupuri ni pastor, wow, palakpak ang tenga. Pastor, I love you. Ikaw ang pinakamabait na pastor sa nakilala ko sa buong mundo. Pero kapag kami hindi na nagustuhan kay pastor, ikaw ang pinakamasamang pastor na nakilala ko. Alam mo yung pastor na yan, di ba? Naiiba eh. Bakit? Nabanggan eh. Nasaktan na yung sarili eh. Mga kapatid, ang sabi niya, malinaw, napako na siya nakasama ni Kristo. Hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Amen? So, anong tawag doon? Selfless. Sa Colossians po, alam niyo sabi ni Apostol Pablo, mortify your members. Yung katawan daw po natin, kailangan daw po i-mortify yan. Ano ba ang ibig sabihin ng mortify? Hindi ba ang mortify, ang susunod dyan, morty 6, morty 7, morty 8, di ba? Yan po yan, marami po yan eh. Di ba? Ang ibig sabihin po ng mortify is to put to death. Diba? Yung katawan natin, ito ang hadlang sa ating paglilingkod. Ang isang tawag po sa self, flesh. At sa Galatians po, sinabi ni Pablo, now the works of the flesh are manifest, which are these. Ito raw ang mga gawa ng laman. Ang kailangan po natin, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? It is very true that Christians, okay, sino ka man, you cannot serve the Lord and you cannot be an instrument of God pagka buhay na buhay ang sarili mo. Si Apostle Paul, because of his high devotion, okay, ang sabi po, neither count I my life dear unto myself. So nakita natin, he is stable. Number 2, he is selfless. Number 3, he is striving. In his striving, in his stability, in his selflessness, in his striving. Anong sabi po? But none of these things move me. Stability yon. Neither count I my life dear unto myself. Selflessness yon. Ano kasunod? So that I might finish my course with joy. Ang tawag doon, striving. Yung bang dahil deboto siya, gagawin niya ang lahat, matapos lang niya ang takbuhin. Amen? Ang nakalulungkot na magiging buhay ng isang mananampalataya kung siya'y nawala sa church at hindi niya natapos ang takbuhin inilagay ng Diyos sa harapan niya.
In Hebrews chapter 12, inilarawan po na bawat Kristiyano'y may takbuhin na dapat tapusin sa Panginoon. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Wherefore we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. Unto Jesus. Ang devotion natin kay Jesus, ang focus natin kay Jesus. We must fix our eyes and our hearts on Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of God. Amen? Importante po, mga kapatid, na tayo po'y tatapos nung takbo yung nilagay sa atin. At balikan natin si Pablo. Ano ang sabi niya? Hindi ko pa inaaring naabot. Di ba? Mga kapatid, though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. Yun ang sabi po niya. Mga kapatid, pagka tinignan niyo po, gusto kong portion doon, nung sabi ni Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Anong tawag doon? Striving. Christians, please always consider, huling kinanta natin kanina, it's not in vain. Alam nyo kung saan po hinango yung it's not in vain na yon? 1 Corinthians chapter 15 and verse number 58. Kung kabisado nyo, sabayan nyo nga ako. Therefore, my beloved brethren, be ye unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Anong sabi niya? Be ye steadfast. Stable, ha? Unmovable. Always abounding. Kaya walang panahong pag ganun. Dapat always abounding. Saan? In the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Alam nyo, nakakatuwang katotohanan. May mga ginawa tayong hindi nakita ng tao. May mga paglilingkod tayong hindi napalakpakan, halos hindi napansin, pero nakakatuwa, pinangakong hindi mawawalan nito ng kabuluhan sa Diyos. Amen? His stability, none of these things move me. His selflessness, neither count I myself dear unto myself. Neither count I my life dear unto myself. His striving, so that I might finish my course with joy. Last, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Mga kapatid, tingnan niyo po, His subjection. His submission. Alam niyo, kaya pala napaka-deboto nito, kasi tinitingnan ni Pablo na hindi niya kay pastor tinanggap yung ministry. And the ministry which I have received of, yun na lagi mo isaksak sa isip mo. Kaya ka nagbibigay, submission yan sa Diyos. Hindi para matuwa ang kahit sinong tao. Pagsunod sa Diyos. Kinikilala mo kasi na yan ay sa Diyos. Hindi sa'yo yan. Amen? Oh, yun doon dapat nating i-consider. Kaya ngayong gabi po, sa palagay nyo, hindi natin kailangan ng revival? Kamusta po ang ating mga debosyon? Nakakalungkot isipin na kung sino pa ang mga hindi Kristiyano, sila po ang nagpapakita ng debosyon sa kanilang mga paniniwala at pananampalataya at kapulungang kinabibilangan. Gusto ko pong tapusin ang mensahe sa idea na kung iisipin nyo pong mabuti, kamangmangan, pero palibasa po, deboto, bagamat mali, handa po silang masaktan, madaganan at po pwedeng magkaroon ng matinding karamdaman. Pupunta po sila sa Quiapo, makikipag-agawan po sa tao, makikipaghatakan po, makahawak lang doon sa kinikilala nilang ganon sila kadeboto. Ang mga Kristiyano hindi naman makikipagsiksikan sa church. Pero hindi pupunta. Bakit? Kasi hindi deboto. Pagka deboto, kahit siksikan pa yan. Kapag deboto, kahit masasaktan pa yan.
Kapag ka deboto, kahit gumastos pa yan. Kapag ka deboto, kahit masugatan yan. Kapag ka deboto, mga kapatid, kahit na malaking halaga ang dadaanan ng pagiging bahagi nito, hindi nyo kayang pigilan ang isang taong deboto. And no wonder why the Apostle Paul became very successful in his life. Bakit? Devoted. And his devotion is actually very high. The high level of devotion. Mga kapatid, deserving ba ang Diyos na ang mga Kristiyano'y maging deboto sa Kanya? I believe so. Yung mga propeta ni Baal, hindi na nga sinagot. Ang tagal-tagal nang nakaluhod. Inabot na po ng hating gabi. Mag-uumaga na, hindi pa rin bumibitaw. Talagang si Baal pa rin, mga kapatid. Hanggang sa sugatan ng kanilang mga katawan. Bakit? Deboto kay Baal eh. Ito nga pong itong mga ito, mga kapatid. Maling-mali na, deboto pa. Hindi ba ikaw at ako na Kristiyano ang mayroong lalong dahilan na maging deboto? Kasi tama po yung ating pong kinikilala, yung ating pinananampalatayanan, yung ating pinaglilingkuran. Ibigay mo man ang lahat sa iyong buhay, hindi ka mali dahil siya ang may karapatan ng lahat sa atin. The high level of devotion. Yumuko po tayong lahat at pumikit. Huwag niyong sayangin yung mensahe, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng time na mag-meditate sa message na ito. Ibibigay ko po ang microphone sa ating pong butihing pastor. Pero gusto ko po kayong bigyan ng oras at panahon na magsuri at magsiyasat ng ating mga sarili. At kung nakikita nyo po na ang Diyos ay kumikilos at nararamdaman nyo siya'y gumagawa, kinausap niya kayo, pinakita niya sa inyo ang inyong kakulangan na dapat ituwid sa kanyang harapan. At ang tugon ng iyong puso'y maging deboto sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Siguro po hindi nyo na kailangang hintayin ng iba. Marahan kayong tumayo sa inyong kinaupuan at puntahan ang altar ng Diyos at ipahayag ang mga tugon ng ating puso. Tawagin ko po ang ating mahal na pastor.